Sumagi na ba sa isipan mo ang kamatayan, kaibigan? Ano ang mangyayari sa tao pag ito'y namatay? May nag-aantay bang ibang dimensyon para sa mga kaluluwa ng mga namatay na tao? Ilan lamang yan ng mga katanungan ng tao patungkol sa usaping kamatayan. Ito ay matagal nang nagbibigay ng mga katanungan sa mga tao. Kung ano nga ba ang mangyayari kapag ang isang tao ay namatay na? Kung kaya naman, nananatili na isa itong pinakamalaking kababalaghan o misteryo sa buhay ng tao. Ang pagkamatay ng isang tao ay nagdudulot ito sa mga mahal niya sa buhay ng malungkot na emosyon. Kung mapapansin mo, sa tuwing namamatay ng tao ay may nagdadalamhati at maaaring tumagal ito. Depende sa sakit ng damdamin na iniwan ng minamahal sa buhay. May iba't ibang senaryo ang kamatayan. Maaaring dahil sa sakit, biktima ng krimen, sakuna o disgrasya, pagkikitil sa sariling buhay dahil sa matinding pagka-stress, o di naman kaya ay simpleng bangungot lamang. Pero lahat ng yan ay iisa lamang ang katanungan. Ano nga ba ang nag-aantay na sitwasyon sa mga namatay na tao? Nag-e-exist pa rin ba sila sa ibang dimensyon? O tuluyan nang nawala ang kanilang kamalayan sa mundong ating ginagalawan? Sa kabaliktaran nito, nung bago pa manisilang sa mundo, ang isang tao ay walang anumang kamalayan na maalala niya sa nakaraan. At total darkness lang ang marirealize mo kung ito'y iyong babalikan at susuriin bago ka pa man magkaroon ng kamalayan sa mundong ibabaw. Kadalasan, ang naipamulat sa atin habang tayo lumalaki na ang katawang lupa ng isang tao ay may kaakibat na kaluluwa. At ito'y hihiwalay kapag ang tao ay namatay na at patuloy na maglalakbay sa ibang dimensyon na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano ay ang kalangitan sa mababait na tao at sa impyerno naman para sa mga makasalanan na tao. Oo, tama yung narinig mo, kaibigan, na ang tao ay may kaluluwa at hihiwalay sa katawang lupa sa panahon ng kamatayan base sa paniniwala ng relihiyong Kristiyano. Pinatutunayan rin ng karamihan, lalo na yung mga naka-experience na ng near-death situation, na ang kamatayan ay hindi ito yung huling kahahantungan ng tao, kundi isa lang itong proseso para sa transition sa kabilang dimensyon o isa na namang makabagong buhay. Kung ito man ay totoo, ibig sabihin pala ay di nakakatakot ang kamatayan. Depende na lamang kung ano nga ang nagawa mong tama o karma sa dati mong buhay. Sa ibang situation naman, may mga naniniwala rin sa mga tinatawag natin na ligaw na kaluluwa. At dahil may mga bagay pa na di nila natapos dito sa dati nilang buhay. Kung kaya't nagpapahiwatig lamang ito na kailangan nila ng tulong para may sa katuparan ang mga bagay na gusto nilang matapos bago pa man sila tatawid sa kabilang buhay. O di naman kaya, hindi nila matanggap ang kanilang kamatayan. Kaya't napaka-importante na idaan sila sa isang holy prayer na karaniwang ginagawa ng mga pari ng Katoliko. May iba't ibang prinsipol ang mga relihiyon tungkol dito. At yan ang ating pag-uusapan sa content na ito. Kaya't manatiling manood hanggang sa dulo ng aming komentaryo patungkol sa kamatayan ng tao. At ano nga ba ang posibleng kahahantungan ng mga taong namatay na? Kaya't samahan nyo kami at ating tutuklasin ang mga paniniwala sa kamatayan ng tao batay sa iba't ibang relihiyon o aspeto gaya ng perspective based on philosophy at agham. Ano nga ba ang pinaniniwalaan mo sa likod ng kwentong ito? Ito ba ay may katotohanan o haka-haka lamang ng ilan para mapaniwala ang karamihan? Yan ang ating aalamin dito sa Torios Misterio. Sa usaping kamatayan ay may kanya-kanyang pinaniniwalaan ng mga tao. Depende sa kung anong relihiyon, kultura o aspeto silang nabibilang. Dito sa aming komentaryo, masasaksihan nyo kung ano-ano ang mga paniniwala ng iba't ibang relihiyon o aspeto patungkol sa kamatayan. Kung ang katanungan ay patungkol sa kamatayan, ang mga relihiyon ang kadalasang makakapagbigay ng insight about dito. Bagaman, may mga karaniwang pagkakaiba tungkol sa paniniwala ng bawat relihiyon. May common pa rin na connection sa bawat paniniwala
Gaya na lamang ng tinatawag natin na reincarnation, heaven, or hell. Una nating talakayin ang paniniwala ng Buddhism patungkol sa kamatayan, na kung saan dalawa lamang ang patutunguhan ng tao pagkatapos ng kamatayan nito. Ito ang reincarnation at nirvana lamang. Pag sinabi nating reincarnation, ito yung paniniwala na ang buhay ng tao ay magkakaroon ng rebirth o muling pagkabuhay, batay sa mga naging gawain at kagustuhan niya sa nakaraang pamumuhay niya sa lupa sa pamamagitan ng kanyang enerhiya at hindi ang kaluluwa. Ayon sa turo ng Budismo, walang permanenteng estado ang lahat ng bagay, kung kaya naman hindi sila naniniwala sa isang kaluluwa. Sa halip, ang pinaniniwalaan nila dito ay mabubuhay muli ang isang tao sa pamamagitan ng enerhiya na galing sa kanyang kamalayan sa nakaraang buhay. Dahil ang Budismo ay naniniwalang kapag namatay ang tao, ang kanyang enerhiya ay lilipat lamang sa ibang anyo gaya ng sa tao, hayop, o di naman kaya ay isang multo o ghost na paghalagala. Kadalasan ang konsepto ng reincarnation sa Buddhism ay isa itong nagbibigay ng matinding pagdurusa sa susunod na pagkasilang nito sa lupa batay sa naging karma sa nakarang buhay niya. Mula sa kanilang paniniwala na ang mabuting gawain ay magdudulot ng mas magandang muling pagsilang, habang ang masamang gawain sa nakarang buhay ay magdudulot naman ito ng kabaliktarang epekto. At ito ang sinasabing kaparusahan sa muling pagsilang. Kung kaya naman, karamihan sa Budismo, para maputol ang paniniwala ng reincarnation at di na muling isilang sa mundo, ay ang pagsunod sa kanilang 8 kautusan sa tamang pamumuhay, na layunin sa pagiging Budismo. At ilan sa mga ito ay ang pagsagawa ng mga tamang gawain, tamang pananalita, tamang hanap buhay, at tamang konsentrasyon. Pero base sa mga experts sa Budismo, ang pagkasilang muli bilang isang tao ay bihira lamang. Kasi nga naman, ang sitwasyon ng tao sa nakaraang buhay ay di naman laging perpekto. Kung kaya naman, karamihan ng Budismo ay mas pinipiling tapusin ang cycle ng reincarnation para maiwasan nila ang muling pagdurusa sa mundong ibabaw. Para mawakasan ang cycle ng reincarnation ito, ang isang Budismo ay dapat lang sundin ang 8 tagubilin ng kanilang relihiyon para sa kanyang purification sa mga kasalanan sa mundo at makamit niya ang tinatawag nilang nirvana, na kung saan ito yung puputol sa cycle ng reincarnation upang magkaroon ng pagkakataon na di na muling maisilang ang isang tao at makamit ang kaliwanagan at mawakasan ang patuloy na pagdurusa dahil sa muling pagsilang. Ang nirvana sa paniniwala ng Budismo ay hindi ito mahahalin tulad sa isang physical na location, kundi isa itong mas mataas na estado sa buhay, na kung saan ang sino mang makakamit nito ay nakalaya na sa masalimuot na pagdurusa sa kanyang nakarang buhay. At kung sila'y mamamatay, ay may chance na silang di na muling maisisilang sa mundo, depende sa kanilang sariling layunin. Kung ang tao ay nakamit na ang nirvana, dito nila makikita o marirealize kung ano talaga ang mundo o ang pagiging gising sa realidad. Ang isang Budismo, base sa kanilang paniniwala, kapag nasa state na ang isang tao sa nirvana, ay maaari pa rin siyang pumili kung magpapatuloy pa siya sa muling pagsilang pero bilang isang makabagong maayos na tao at matulungan ang iba pa para magbago. Ikaw kaibigan, ano ang gugustuhin mo? Ang muling isilang sa pamamarang reincarnation o mas layunin mong makamit ang nirvana para sa mas maayos na kahihinatnan pagkatapos ng iyong kamatayan? Talakayin naman natin ang paniniwala ng mga Kristiyano patungkol sa kamatayan, na kung saan si Jesus ang basehan nila sa paniniwalang ito. Sa relihiyong ito, ang Kristiyano ang nagsisimbolo ng pag-ibig at daan patungo sa buhay na walang hanggan o eternal life sa piling ng Diyos Ama, na nakasaad rin ito sa banal na kasulatan o Biblia sa relihiyong Kristiyano. Ang turo sa relihiyong ito, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ang mga tagasunod ni Jesus ay dapat magpakabuti habang sila'y nabubuhay sa mundo, gaya ng pagsunod sa 10 kautusan ng relihiyong Kristiyano. Kapag ang tao ay nasunod ang sinasabing 10 kautusan, nakakasiguro ito na may liligtas ang kanyang kaluluwa
pagkatapos ng kamatayan. Alam ng mga tagasunod ng Kristiyano na si Jesus ang daan, patungo sa walang hanggang buhay kasama ang Diyos dahil siya lang ang tagapagligtas sa buong katauhan sa kanilang mga kasalanan. Dahil dyan, si Jesus bilang Sang Kristo ay ang natatanging daan para ma-purify lahat ng kasalanan ng tao at magsilbing simbolo para sa kaluluwa ng tao ay makarating sa langit kasama ang Diyos Ama. Dahil ang nakasaad sa Biblia, walang sino man ang may malinis na katauhan, maliban na lamang kung tatanggapin mo sa puso mo si Jesus ng buong buo at magsisi ka sa lahat ng nagawa mong pagkakasala laban sa mga tagubilin ng Diyos. Pinaniniwalaan sa relihiyong Kristiyano na kapag tinanggap ng tao si Jesus ng buong buo, ay ito ang magiging dahilan na makakarating ang kaluluwa ng tao sa langit kung saan makakamit ang walang hanggang buhay kasama ang Diyos pagkatapos ng kamatayan. Kung mapapansin mo, kapag namatay ang tao bago dalhin sa isang sementeryo, ang labi ng lumisan sa relihiyong Kristiyano ay dinadaan muna sa simbahan para may pagdasal ng kaluluwa ng namatay bilang simbolo ng purification sa mga kasalanan niya nung nabubuhay pa siya sa lupa. Kabaliktaran naman nito, kapag hindi nakasunod sa pinag-uutos ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo, ikaw naman ay mapupunta sa impyerno, na kung saan lahat ng makasalanang tao at hindi naniniwala sa Diyos Ama ay nandito ang kanilang kaluluwa sa lugar na ito pagkatapos nilang mamatay. Ang tinatawag na impyerno sa relihiyong Kristiyano ay nagsisimbolo ng kaparusahan sa lahat ng makasalanan sa lupa. Dahil ang lugar na ito ay maihahalin tulad sa isang lawa na may naglalagablab na apoy sa sobrang init. Sa madaling salita, dalawa lamang ang maaaring puntahan ng isang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ng tao. Ito ang langit at ang impyerno. Pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano na si Satanas ang simbolo ng mga makasalanan at magiging kasama nila sa lugar na ito, kung saan ay tinatawag nga itong impyerno sa relihiyong Kristiyano. Kaya naman, bilang isang Kristiyano, napaka-importanteng sundin ang lahat ng tagubilin ng Diyos para sa iyong preparasyon sa pagtawid patungo sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo pagkatapos ng kamatayan. Dako naman tayo sa paniniwala ng Islam patungkol sa kamatayan. May pagkakatulad sa paniniwala ng mga Kristiyano na ang kapalaran ng mga tao pagkatapos ng kamatayan na kung saan ang kaluluwa ay nakabatay sa mabuti at masamang gawain ng isang tao. Itinuturo ng Quran na pagkatapos ng kamatayan, ang tao ay haharap sa paghuhukom na kung saan ang mabubuting tao ay mapupunta sa isang paraiso o Jannat sa lingwaheng Arabic. At ang masasamang tao ay mapupunta naman sa impyerno o Jahannam sa Arabic. Sa Islam ay pinaniniwalaan na ang kaluluwa ng tao ay immortal at muling mabubuhay upang harapin ang paghuhukom. Ang bawat tao ay tatanggap ng kanilang kabayaran batay sa kanilang mga ginawa sa nakaraang buhay. May mga ritual ng Islam na sinasagawa upang ihanda ang mga taong nasa bingit na ng kamatayan. Ang isang ritual na ito ay ang pag-alalay ng dasal na kung tawagin ng mga Islam ay talqin para ihanda ang espiritual na aspeto ng tao. At mabisang pamamaraan ito sa paniniwala ng mga Islam para palakasin ang pananampalataya ng taong patungo sa paglalakbay ng kanilang kamatayan sa awa ng Diyos. Pagkatapos ng nasabing dasal, hugasan naman ang katawan ng namatay o ang tinatawag ng Islam na gasal. Ang gasal ay sinasagawa ng mga miyembro ng pamilya o mga piling tao sa komunidad sa pamamagitan ng isang maalab na paraan. Ang mga ritual na ito ay nagpapakita ng kahalagaan ng espiritual sa paghahanda at respeto sa namatay sa tradisyong Islam. Ang mga Muslim ay naniniwala na ang dasal at ritual na ito ay makatulong sa kaluluwa ng namatay na makahanap ng kapayapaan at patnubay sa kanilang paglalakbay patungo sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Pagdating naman sa Hinduism, ang paniniwala nila patungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay patuloy o cycle ng reincarnation gaya sa Buddhism. Ngunit ang pagkakaiba ay ang paniniwala ng Hindu sa kaluluwa ng tao na kung tawagin nila ay Atman. Samantalang Buddhism ay hindi naniniwala sa kaluluwa. Sa halip ay sa enerhiya ng taong namatay. Ilang mga Hindu na ang reincarnation ng Atman ay nangyayari agad pagkatapos ng kamatayan.
Habang ang ibang Hindu naman ay naniniwala na ang Atman ay maaaring muling mabuhay sa ibang dimensyon. Maaari rin na ang Atman ay makapasok sa paraiso o swarg sa salitang Hindi. O di naman kaya sa impyerno o narak sa Hindi. Kagaya rin sa Buddhism, na ang relihiyong Hinduism ay naniniwala rin sa karma, na kung saan ang Atman ay muling mabubuhay, depende sa nagawa niya sa nakaraang buhay kung mabuti man ito o masama na nagdudulot ito ng positibo o negatibong nakatakda sa muling pagkabuhay. Paniniwala ng mga Hindu na ang reincarnation ng tao, kung paulit-ulit itong gumawa ng pagkakamali na labag sa kautusan ng Hinduism, ay muli silang mabubuhay sa anyo ng hayop, na kung saan ay magdurusa sila sa mga kamalian nila mula sa nakarang nilang buhay. Kagaya rin sa Buddhism, ang Hinduism ay may isang option para maputol ang cycle ng reincarnation, na kung tawagin nila ay ang moksha, na kung saan ang tao ay dapat gumawa ng kabutihan na naaayon sa nakasulat sa banal na kautusan ng Hinduism. Ang ilang mga kasulatan sa Hinduismo ay naglalarawan ng moksha bilang ang Atman na nagiging isa kay Brahman o ang Diyos na kinikilala ng mga Hindu, na pinaniniwalaan nila na ito ang pinakatunay na realidad at universal na Diyos. Ang iba namang kasulatan ay naglalarawan ng moksha bilang pamumuhay sa kaharian ng isang personal na Diyos. Sa pangkalahatan, ang Hinduismo ay nagbibigay din sa kahalagahan ng mga mabubuting gawa, pagmumuni-muni at espiritual na debosyon upang makamit ang moksha at makalaya mula sa cycle ng reincarnation. Kung ikaw naman ang tatanungin, syempre mas mabuting putulin na ang cycle ng reincarnation para makapiling ang Diyos na ang tawag sa Hindu ay Brahman sa pamamagitan sa paggawa ng kabutihan habang nasa kasalukuyang buhay ka pa lamang. Kung sa aspeto ng agam at siyensya naman ang ating pagbabasehan, kung meron nga bang nag-aantay na buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan ng isang tao, ay may kanya-kanyang conclusion ang mga eksperto dito. Ang iba ay sinasalarawan ang buhay ng tao na kagaya lamang ng mga bagay gaya ng computer, na kung nasira ang mga ito, ay humihinto na sa paggana. Itinuturing ng mga siyentipiko na ang kwento ng buhay pagkatapos ng kamatayan ay kwentong pangbata lamang. Pero may mga siyentipiko naman na naniniwala na may buhay pa pagkatapos mamatay ang isang tao base sa sinagawang pananaliksik sa Inglaterra, na habang nasa cardiac arrest ang tao at walang aktibidad ang utak, ay may nagaganap na kamalayan na hiwalay sa katawang lupa nito. Ibig sabihin lang yan ay may kaluluwang tao na nakakasaksi sa paligid habang nasa cardiac arrest state ang isang tao. Ang mga pananaw na ito ay nagpapakita ng malawak na saklaw ng mga paniniwala at teorya tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, na sumasalamin sa parehong mga limitasyon at posibilidad ng agham sa pag-unawa sa misteryong ito. Samantala, pagdating naman sa aspek ng philosophy, may mga philosopher na naniniwala na may buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan ng tao, gaya na lamang nila Socrates at Plato, na naniniwala na may kaluluwa ang tao at magkaroon ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan. Samantala, ang mga atheist o hindi naniniwala sa Diyos ng mga philosopher, gaya nila Friedrich Nietzsche, Karl Marx at Vladimir Lenin, ay hindi naniniwala na may buhay pa pagkatapos ng kamatayan, dahil para sa kanila, ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay sumasalungat sa pamumuhay ng lubos sa lupa. Dagdag pa ni Nietzsche na ang tao ay dapat magtuon sa pagpapabuti ng kanilang buhay sa mundong ito. Sa halip na umasa sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ang mga talakayan na ito at sa aspeto ng philosophy ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at hamon sa mga tao na mag-isip tungkol sa kanilang sariling paniniwala at layunin sa buhay. Ikaw, ano ba ang pinaniniwalaan mo tungkol sa komentaryong ito? Maaari mong ilagay ang mga insights mo sa comment section sa ibaba ng content nito. At huwag mo na rin kalimutan i-like ang aming content. At huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga sumusunod pang mga contents na nakakamangha at misteryosong mga salaysay dito lang sa Torios Misteryo. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Hanggang sa muli.